namin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sa iyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Pati ang kapatid ninyo sa inyong Panginoon. Amen. Ngayon ay kakaibang linggo para sa atin, napapaloob sa panahon ng Kwaresma, at ito ang tinatawag nating linggo ng Laetare Sunday. Ibig sabihin ng Laetare Sunday, ito ang linggo ng kagalakan. Kung sa Advent season, meron tayong tinatawag na Gaudete Sunday. So sa Kwaresma, meron din tayong Laetare Sunday. Ito ang linggo ng kagalakan kung saan ipinapahayag sa atin ang dalawang bagay. Ang katiyakan ng pagpapatawad ng Diyos. At ang ikalawa, ang pagbabalik ng mga makasalanan. At sa Diyos, tatanggapin niya. So tayo lahat na narito, makasalanan. Pero sa kabila ng ating pagiging makasalanan, tinatanggap tayo ng Diyos. Ginagawa tayong karapat-dapat, tumulog sa kanyang habag at sa kanyang tinatawag na banal na misa. Dahil dito, ito ang dakilang pag-ibig ng Diyos, dakilang awa at pagpapatawad ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa pagpasok natin sa pagdiriwang na ito ay humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos. Hingin natin ang kapatawaran ng ating mga pagkukulang. Bukod sa lahat ng ating mga nagawang pagkakasala sa ating kapwa at ganun din sa ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lumaki ako ng kasala sa inisip sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isasama ko sa sapat na Biblia Maria sa lahat ng mga hirap ng mga at sa inyo mga kapatid. Ako'y madalangin sa Panginoong aming Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at paggabayan tayo hanggang sumapit tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Natupad na ang pangako ng Diyos kay Abraham na magmamana ng iparin ang kanyang angkan. Isang pagpapatunay ito sa tapat ng Diyos sa kanyang salita.
Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Samantalang nasa Gilgal, sa katatagan ng Jericho, ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon ng 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa. Kumain sila ng mga pagkain inani nila sa lupaing iyon. Sinag na trigo at tinapay na walang levadura. Pagkakain nila ng pagkain inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkain inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabuhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Pagkadakilan niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ipinagkasundo ni Kristo ang sangkatauhan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao at mapagpakumbabang pagsulod sa kalooban ng Ama. Sa makatuwid, si Kristo ang tandaan natin pabalik sa Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo,
Ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, at ang nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhig sa inyo sa pamamagitan ko. Pakikipagsundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y binilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga Israelita. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki, ang wika ng bunso. Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang aking mamanahin. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At do'y nilusay na lahat sa di gustong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mayayaman ng lupaing iyon. Siya'y pinapunta dito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa kanyang sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako isa-isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan.
Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyaman. Kunin ang pinatabang buya at patayin. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya. At nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, bakit may ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang buya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamuha siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit niminsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwanan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang buya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayo magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Gandang umaga sa inyo lahat. Narinig natin ang mga pagbasa, higit sa lahat ang pagbasa ng mabuting balita, ang Ebanghelyo na malinaw na ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng kasaysayang ito o ang talikhagang ito na ikinuwento ng ating Panginoon. Kaya sa linggong ito, ang tema ng linggong ito yung tinatawag nating linggo ng Laetare Sunday o ang linggo ng kagalakan, sapagkat ito ang pagpapahayag ng pagpapatawad ng Diyos. So tayong lahat ay pinatawad ng Diyos. Tayong lahat ay pinaawaan ng Diyos. Tayong lahat ay tinatawag ng Diyos upang pagbalik loob sa Kanya. So kung tutuusin, walang karapat-dapat lumapit sa hapag ng Diyos. Ngunit dahil sa awa niya, dahil sa pagpapatawad niya, tayo ay ginawang karapat-dapat. Katulad ng sinabi sa ikalawang pagbasa, dahil sa paghahain ni Kristo. Dahil kay Kristo, tayo ay naging karapat-dapat sa hapag ng Panginoon, sa Kanyang kamatayan at sa Kanyang tinatawag na pagliligtas na ginanap at pagtubos sa ating mga kasalanan. Kaya ang linggong ito ay ang linggo ng tinatawag na mga alibughang anak. Sino dito ang alibughang anak? Salamat sa Diyos, wala. So maaaring yung iba dito ay they can relate to the story of the gospel. Maaaring ang iba dito sa atin ay ganito rin ang kwento. Ang kwento ng buhay. Narinig natin ang kwento, ito ay ang tinatawag na alibughang anak. Anong ginawa ng dalawang anak dito? Bakit sila naging alibughang? Una, yung bunso. Anong ginawa niya? Sabi niya, tatay, ibigay mo na sa akin ang mamanahin ko. So yung mga sakim sa mana dyan. Ha? Anong ginawa ng ama? Ibinigay niya.
Yung isa, paano siya naging alibugha? Nung bumalik yung bunsong anak, nakita niya. Naging alibugha siya. Bakit? Nanatili siya sa ama niya, sa tatay niya, pero meron pala siyang kinikimkim na galit. Anong sabi ng panganay na anak? Ako nga kasama mo habang panahon. Nagpagod ako sa iyo. Binantayan kita, inalagaan kita. Akong tumingin ng lahat ng pangangailangan mo. Ngunit itong kapatid kong ito, matapos niyang kunin ang kanyang mana at nilustay sa masasamang gawain, ngayon, babalik siya. At may mukha pa siyang ihaharap sa atin. So who can relate on that? Panunumbat. Ngunit anong sabi ng ama? Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Dapat tayong magalak at matuwa sapagkat ang kapatid ko, namatay siya, ngunit muling nabuhay. Kaya dapat natin siya tanggapin. Bakit? Kapatid mo siya. At dapat natin siya tanggapin at akapin. So dito ipinapakita ang ama na nagpapatawad. Ang ama na tumatanggap kung sino man ang bumalik ay tatanggapin niya bilang ama ng tahanan. And that story, itong story na tinatawag ng prodigal son, this prefigures the merciful Father. Kaya sa unang bahagi ng Ebanghelyo, ikinuwento niya ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit kay Kristo. Anong ginawa ng mga Pariseo at Skriba? Nagbulong-bulungan sila. Bakit ang tao ito nakikisalamuha sa mga makasalanan? Kaya ikinuwento niya ang talinghaga. Kaya dito ipinakita sa atin, ang Panginoon, ang Diyos, ay pumarito, hindi upang hilahin at tawagin ang mga banal. Ang Diyos ay pumarito para kanino? Para sa mga makasalanan. At sino yung mga makasalanan na yun? Okay, tumingin sa akin. Tingnan ninyo yung katabi ninyo. Yan. Kaya pumarito ang Diyos dahil sa katabi mo at para sa iyo. Sapagkat tayo lahat ay makasalanan. At ito ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya kung titignan natin, anong aral na iniwan sa atin sa Ebanghelyo nito at ang katangi-tanging pagmamahal na ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng talinghagang ito. Kung titignan natin sa ating karanasan, kapag tayo ay nagkasala, ano ang naranasan natin nung tayo ay nagkasala sa pamilya, sa ating mga magulang at sa ating mga kapatid? Nung tayo ay nagkasala, anong ginawa sa atin ng mga magulang natin? Marami sa atin nakaranas na parusa. Nagkasala ka, so for 1 week or for 1 month, grounded ka. Nagkasala ka, so sa ngayong araw na ito hanggang 1 buwan, hindi ka pwedeng manood ng TV o hindi ka pwedeng lumabas. So sa makatuwid, kung titignan natin, marami tayong disiplina na naranasan mo, lalo higit tayo. Ano-ano yung mga disiplina na naranasan mo nung ikaw ay bata pa? Na ngayon ay hindi nararanasan ng mga bagong henerasyon na narinig. So yung mga bata pa dito, tanungin ninyo, ang disiplina naranasan ng mga tatay at nanay ninyo, at mapalad kayo
hindi nyo naranasan yun noon. May mga iba dito, naranasan na ibinitin na patiwari. Marami dito nang naranasan, lalo tigit ang pinaka-importante sa tatay, ang sinturon. Na kapag ikaw ay hindi umuwi on time, alam mo na. Kaya habang ikaw ay umakit ng bahay, gumagapang ka na padapa. Dahil hahagupitin ka ng sinturon. Naranasan ko nung bata ako, naglalagay pa ako ng karton sa likuitan. At pag nakita, narinig ng tatay ko, may karton ka pala dyan, ha? Lalakasan pa niya. Tanggalin mo yan karton. So ito yung mga disiplina na naranasan natin. At paano natin itinuturing ang mga bagay dito? Paano natin ginagawa ang mga bagay dito? Ngunit ito'y tumatak sa isipan natin. Kaya nga sabi nila, noon parang mas maganda ang disiplina sapagkat tumitimo sa isipan natin at ito'y nananatili sa atin. Kaya kapag gagawin natin ang bagay na iyon, anong nangyayari? Iisipin natin. Magdadalawang isip tayo. Gagawin ko ba yun o hindi? And at the end, you will decide, hindi ko gagawin. Bakit? Papaluin ako pagkatapos. Naalala ko noon, nung ako'y nasa seminaryo. So sa seminaryo, marami din kalukuhan. Kukwento ko sa inyo. Pero huwag niyong pagsasabihan. May mga pagkakataon, tumatakas kami. Pero yung pagtakas namin, pupunta lang kami sa tindahan. Bibili ng chichirya. Kasi walang chichirya sa loob ng seminaryo. So lahat ng may perang barya, iipunin namin. At kami ang tagabili sa labas. At pagpasok, bitbit namin yan. Pero magaling kami. Hindi kami nahuhuli. Ha? Bakit? Kapag nahuli ka, wala nang dalawang salita, wala nang explanation. Pack up your things and go back home. Kaya, magaling kami tumakas. Kaya namin akyatin ang mataas na bakod. So noon, ang isang pare, madalas siya magbantay. So para siyang police guard na mayroong telescope. Tinitingnan niya ang palibot kung may tumatakas. So wala siyang nahuhuli. Pero in another stage of our confirmation, there is another priest. At siya, iba ang estilo niya ng pagdisiplina sa seminarista. Iba siya. Anong ginawa niya? Sabi niya, you can do everything you want. So he gave us freedom. If you want to go out, you go out. If you want to come back, just be back 10 o'clock in the evening. At naranasan namin, naramdaman namin, he has a different style of discipline. Ngayon, every time na mag-iisip kami ng hindi dapat, ng hindi tama, nagdadalawang isip kami. At ang sabi ng isang kasama ko, gagawin ba natin ito? Ang bait-bait ni Father. Tapos sisirain natin yung ating dignidad sa Kanya. Binibigyan tayo ng kalayaan. Tapos gagawin natin ito sa Kanya. Nakakahiya. And we learn from that. Because that priest used a different
discipline. And you know what is that kind of discipline that He used for us? It is the discipline of love. And we learn from that kind of discipline. Kaya ako ay naging pari. Because of that discipline of love. So yung iba, na kahit sila ay binigyan ng kalayaan, gumawa pa rin ng hindi tama. Ngayon, wala na sila. Hindi sila naging pari. So kami lang natira, 3 na mababait, at nagbago, at tumimo ang itinuro ng paring ito sa amin ang naging pari. So, 3 kaming natira. We are 18 in our own batch. So, 15 ang natsugi. 3 ang natira. So, ako ang nandito sa ibang bansa. Yung isa ay nasa Manila. Siya ay in charge ng school. At yung isa ay nasa seminaryo in charge ng mga seminarista. So, kami yung 3 great priest of our own batch. So, bakit ko sinabi yun? Sapagkat ang Ebanghelyo ngayon, ito ang ginawa ng Ama. He used the discipline of love. And that is more powerful. And that is more effective. Bakit? Paano niya ginawa ang discipline of love? Ipinakita sa Ebanghelyo ng Ama, iginalang niya ang desisyon ng kanyang anak. Hindi ko sinasabing gawin ninyo ito katulad ng ginawa niya. But what is important here is the respect of the Father towards sa kanyang mga anak. Iginalang niya ang desisyon. No? At di pangkaraniwan ang kahilingan ng bunso. Ano yung kahilingan ng bunso? Ibigay mo na sa akin ng mana. Kung ikaw ang ama, at hinihingi na ng mana mo, ang mana ng iyong anak, ibibigay mo ba? Anong sasabihin mo? Buhay pa nga ako, kinukuha mo na yung mana. Pero yung ama, because of that respect and trust, ibinigay niya. Ngunit anong ginawa ng anak? Winaldas niya. And that is the first thing. Iginalang niya ang desisyon ng anak. Ang ikalawa, matapos niyang waldasin ang kayamanan, yung bunsong anak, he made a decision, a great decision. Kaya sabi niya, hindi na ako karapat-dapat tawaging anak. Ngunit, ano yung great decision na ginawa niya? Babalik ako sa aking ama. At siya ay bumalik. At anong ginawa ng ama? Siya ay tinanggap. Ngayon, kung ikaw ang ginawa ng ganitong katulad ng kwento, tatanggapin mo ba? Tatanggapin mo ba? Maaaring hindi. But the Father gave that acceptance sa kanyang anak. Tinanggap siya, niyakap at hinalikan, tanda ng pagpapatawad. At anong sabi ng ama? Isuot ang damit at singsing sa kanya. Ito ay ang pagbabalik ng dating karangalan niya bilang anak. And the Father returned that dignity to His Son. Kaya sabi niya, suotan siya ng damit at bigyan ng singsing at pagyabang. At doon, siya ay tinanggap ng kanyang ama. At ang ikatlo, kung titingnan natin, tinanggap ng nagmamahal na ama ang maling paratang ng kanyang panganay na anak. Sabi niya, anak, huwag kang mag-alala. Kapatid mo siya. And he belongs to our own family. And let us accept him with love. So sa mga kapatid,
dito ipinakita sa galaw ng Ama ang disiplina ng pagmamahal. Kaya nga, sinasabi ko dati pa, ang pag-ibig ay makapangyarihan. Tandaan ninyo yun. The most powerful, it is love. Jesus conquered the world by one thing only. And what is that? It is love. And that is the power of love. Hindi ka tayo, ha? Iyon ang kapangyarihan ng pag-ibig. Kaya if you want to change somebody or someone, allow them to experience the true love. And that true love is only Christ. Alam nyo, kung ikaw ay may tunay at ganap na pag-ibig katulad ni Kristo, lahat ng gagawin mo ay madadama ng kapwa mo dahil sa pag-ibig na iniginawa ni Kristo sa atin. Kaya nga, in the scripture, kung babasahin natin, what is the very command of Jesus to us? Ano yung tinatawag na dakilang utos ng Diyos? Ang utos ng pagmamahal. At ang pagmamahal nito, ito ang pinakamakapangyarihan na magbibigay sa atin ng ganap na pagpapatawad ng Diyos. Kaya sa sakramento ng umpisal, taong ito na tinatawag natin taon ng awa ng Diyos, ang tunay na kadahilanan nito ay ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. Di po ba? Tingnan mo. Tingnan mo ang taong nagmamahal. Nakakita na ba kayo ng taong in love na in love? Kahit pangit siya, gumaganda siya. Di po ba? Kahit hindi siya kaaya-aya, pero kapag siya ay na in love, napakaganda niya. At ang taong in love, napakasarap kausap sapagkat kitang-kita mo sa kanyang mata at sa kanyang bibig ang ngiti ng pagmamahal. So ang Ama dito sa kwentong ito, ipinakita niya a different way of discipline, and that is the discipline of love expressed in acceptance and receiving again His Son to the fold of His own family. So sa makatwid, itinuro sa atin ang tunay at ganap na disiplina ay ang disiplina ng pagmamahal. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang pagpapatawad at paglimot sa kasalanan na gawa natin sa Panginoon. Amen. So ngayon, sabihin mo sa katabi mo, minamahal ka ng Diyos. Mas nagpalataya sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit na rin. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataong tao siya lalaki ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ng Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay ng ibig. Nanaw sa kinaroroonan ng mga imam. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Nalulog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nakabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katolikan, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli
Ama, sa talikhaga sa Ebanghelyo, buong pananamig na naghihintay ang Diyos Ama sa nagbabalik loob natin, pagbabalik loob natin sa Kanya. Nakahanda siyang lagi upang tagapin tayo bilang mga anak niya. Buong pagtitiwala tayo manalangin sa Kanya, Ama namin, tingin mo kami. Ama namin, tingin mo kami. Upang ang sambayanan ng Diyos sa pamumuno ng Santo Papa, mga obispo at mga pari ay patuloy na magpatotoo sa pagpapatawad at kagandahang loob ng Diyos, lalo na sa sakramento ng pagkikipagkasundo. Manalangin tayo. Ama namin, tingin mo kami. Upang ang mga Kristiyano ay maging mga buhay na saksi ng pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao sa pamamagitan ng pag-uunawaan at pagpapatawaran ng kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, tingin mo kami. Upang ang mga magwawaging kandidato sa darating na halalan ay mamuno ng may katapatan sa mamamayang nagtitiwala sa kanila at mamuna rin sila sa daan ng pagkakasundo at pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama namin, tingin mo kami. Upang ang mga pinuno ng mga bansa, mahirap man o mayaman, ay magkaisa sa pagsisikap na maibahagi ang mga yaman ng mundo sa lahat ng tao at maging daan ito ng pagkagapi ng karahasan at kahirapan. Manalangin tayo. Ama namin, tingin mo kami. Upang ang mga namatay ay makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, tingin mo kami. Dalangin natin na mga pasarili natin kayo. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming minamahal at pinagpapala sa kabila ng aming kahinaan at pagsuway sa iyong kalooban. Itulot mong matularan namin ang katapatan ni Kristong anak mo na nabubuhay nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mag-aalay sa misa ito ang Polo Owa Batch 7.
Diyos Ama makapangyarihan. Nagkabinawa ng Panginoon ay nagpag-ahayat sa iyong mga kamay. Sa kapurihiya at karangalan, ating kapaginabangan sa buong sambayan ngayong banal. Manaming lumikha para sa pag-ahayat na binigay kagalingan, kami nawa ay masayang magsipag-alay, kalakip ang dalangin kami nawa maitangal. Ang pagdiriwang nito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman, para ganapin ang buong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami ay iyong pinagkakamit ng katayuhang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyong walang upay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Banal, ikaw ang kalagdan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gayon mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Ginagawa po namin ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, kuskusin mo po kami sa pag-ibig.
kay San Francisco na aming Papa at Camilo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin muli na mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng malabiding Maria na ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa Kristo.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalat ang mga inanyayahan sa kanyang bigay. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lang, ay gagaling na. Huwag nga din tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sumami tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen.
our pledge for the cathedral. Manalangin tayo. Ama naming magmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig. Sa kaloob-ong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat namin isagoob na iyong ikinalulugod ay lagi namin isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Siupo po lahat sa church. Bilang pagunita ng Semana Santa, dinadayahan po ang lahat na makibahagi sa Stations of the Cross, nagaganapin sa harapan ng simbahan pagkatapos po ng Tagalog Mass. Ito ay magsisimula sa darating na Biyernes, March 11, at sa susunod na Biyernes, March 18. Salamat po. March 4 is the first Friday of the month. Eucharistic adoration will be at 2 p.m. in the main church. The next baptism seminar will be held on the 7th of March, Monday, at 7:45 p.m. at Sacrament Chapel. We will celebrate the 8th anniversary of the church on the 15th of March 2016. There will be Solemn High Mass at 7 p.m. in the main church, followed by refreshments. All parishioners are invited to grace this celebration. The next Marriage Preparation course will be on the 8th of March, Friday, from 7:30 a.m. to 5:30 p.m. at the Serapis Hall. In the Year of Mercy, we encourage the devotion to Divine Mercy. We will pray the chaplet of Divine Mercy at 2:30 p.m. on all Fridays except First Friday in the main church. To share the joy of Easter, the POSA group will be distributing food kit to the underprivileged brothers and sisters living in Qatar. Each kit costs 50 riyals. The Lenten sacrifice envelopes, brown envelopes, are distributed during the season of Lent to support the poor and the needy. Please collect these envelopes and bring back with your contributions on or before Good Friday, 25th of March. The parish Lenten retreat will be with the theme Christian Walk in the Mercy of the Trinity. Will be animated by Reverend Father Fernando Di Costa from the Diocese of Pune, India. The 4-day retreat begins on Friday, 4th March and ends on Monday, 7th March. Timings of retreat from 9 a.m. to 4 p.m. on Friday, and on other days, Saturday to Monday from 7 p.m. to 9:30 p.m. All parishioners are encouraged to attend the retreat with family in preparation for Easter. Thank you. Tawagan ko yung may birthday or let us all stand at ipanalangin natin. Pagpapala at nakamaging Diyos, inihiling po namin paspasan mo at pagpalain ang mga kapatid namin ito na nagdiriwang at nagdiwang ng kanilang tao. Naway pagpalain po sila at biyayaan ng lahat ng pagpapala at biyayaan ng kanilang pilasa. Nagkalooban mo rin po sila ng lakas ng loob sa lahat ng Espiritu upang maging gabay nila, maging lakas sa kanilang mga araw o mga buhay. Paspasan mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay at kanilang itinataguyod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen.
ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Madalamisa ay kinagkakabayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Bago tayo lumabas, idadasalin muna natin ang panalangin para sa kapalayan ng awa at Jubilee of Mercy. So together we pray. Panginoong Yesu Kristo, Pinoong maging maway, katulad ng mga, ganito ang sinumang nakakita sa iyo, ay nakakita natin